Magandang araw sa lahat ng ating mga ina at pamilya. Welcome po sa ating unang module dito sa Online Mother's Class. Ngayon ay sisimulan natin ang ating paglalakbay tungo sa isang malusog na pagbubuntis at ligtas na panganganak. Ang ating focus ngayon sa module na ito ay ang pag-aalaga sa ina. Tignan natin ang antenatal care o regular na pagpapakonsulta habang buntis. Ito ay napakahalaga para sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Ang antenatal care ay ang regular na pagbisita sa doktor habang buntis upang masubaybayan ang kalusugan ng ina at ang kanyang dinadala. Dito natutukoy agad ang mga posibleng komplikasyon at naaaksyonan ng maaga. Ayon sa kampanya ng Department of Health na Healthy Pilipinas, ang regular na pagpapatingin, tamang nutrisyon at pagpapaanak sa health facility ay mga pangunahing hakbang para sa ligtas na panganganak. Ayon dito sa larawang ito, kailangan 4 na beses tayong nagpapacheck up sa health center kung tayo ay buntis. Bukod sa mas mababantayan ang kalusugan ng mag-iina, makakakuha tayo ng supplement at bakuna. Matutulungan din tayo maging handa sa panganganak at family planning habang tayo ay nagpapacheck up. Ang pag-aalaga sa sarili habang buntis ay hindi lang mahalaga. Ito ay kinakailangan. Ang tamang pagkain, sapat na pahinga, at pag-iwas sa bisyo ay malaki ang naitutulong sa kalusugan ng mag-ina. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang mga simpleng hakbang tulad ng pag-inom ng vitamins, maayos na pagkain, at regular na pagpapakonsulta ay malaki ang epekto sa ligtas na pagbubuntis. Gamitin po natin itong mnemonic na MOM. Maintain a balanced diet o tamang pagkain, observe regular check-ups o pagpapakonsulta, at minimize stress at maiwasan ang bisyo. Makakatulong po ito para maalala ninyo kung paano alagaan ang inyong sarili. Sa kabila ng kahalagahan ng antenatal care, maraming ina ang nahihirapang magpa-check up, lalo na nung panahon ng COVID-19. Marami ang natakot pumunta sa ospital dahil sa panganib ng virus, kakulangan ng transportasyon, at limitadong serbisyo. Ayon sa isang balita ng ABS-CBN, tumaas ang bilang ng mga namatay na ina dahil sa kakulangan sa pagpapatingin. Kaya't mahalaga ang pagpapakonsulta at pagpapaanak sa mga health facilities. Para tugunan ang mga hamong ito, may mga programa ang DOH at WHO. Isa na rito ang Healthy Pilipinas Playbook na gabay sa mga barangay kung paano itaguyod ang maternal health. Nagbibigay ito ng mga polisiya, gabay at batay sa ebidensyang mga kasangkapan para sa mga pinuno ng komunidad, opisyal ng lokal na pamahalaan at mga tagapagpatupad ng programa. Layunin ng playbook na mapabuti ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsulong ng mga inisyatibo sa pagpapalaganap ng kalusugan ng mga pangunahing lugar tulad ng komunidad, paaralan at mga lugar ng trabaho. Mayroong ding proyekto ang DOH kasama ang WHO at COICA upang palakasin ang mga serbisyo para sa mga buntis, bata, at kabataan sa mga lokal na pamahalaan. Nanay, alam naming hindi madali ang pinagdadaanan mo. Sa bawat buwan ng pagbubuntis, mula sa sakit ng likod, hirap sa pagtulog, pagod sa paglalakad, at bigat ng iniisip, bit-bit mo ang buong mundo sa iyong sinapupunan. Hindi lang katawan ang napapagod, pati ang damdamin, ang kalooban. At minsan, nakakalimutan mong alagaan ang sarili mo dahil inuuna mo si baby, ang pamilya, at ang ibang tao.
Ngayon, gusto naming ipaalala na mahalaga ka. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagmamahal. Pagmamahal sa sarili, pagmamahal kay baby, at pagmamahal sa buhay na nililikha mo. Kaya tandaan mo ang ating mga gabay sa modules na ito. Bilang isang ina, ikaw ang unang tahanan ng iyong anak. Kaya alagaan mo ang sarili mo dahil ikaw ang kanyang mundo. Maraming salamat po.